Well, to be fair, no? Although, yun nga, tama naman kayo. One bitin, at syempre, hindi mawawala sa isip ng taong bayan na may tinatago sila kasi bakit kayo mag-executive session? Nung ni-report yung drug bust, lantara na sa media, mismo presidente na nag-conduct ng media briefing. So, ngayon, kung kailan ina-analyze siya at kini-question, nagtatago. So, although, ang sinabi naman ni Senator Bato, to be fair, ay dahil tumutuloy pa rin daw yung ibang mga follow-up operations, kung kaya't kailangan at ayaw nilang maibunyag o mailantad yung mga operational details na sensitibo, mag-executive session sila. Ito yung problema Doon mismo nga doon sa sa araw na yun, meron ng pagpipigil ng baka may maisiwalat ng mga operational details, baka may ganyan. So, report sila ng report pero bawal magtanong about this or that. So, sana, bakit ang failing nila dito is nag-report sila kagad ng ganon, ganado silang ilabas ito, gusto nila talaga i-report ito sa lahat ng media na available, pero ayaw nilang sumagot sa mga detalye. So, kung sa akin ito, masyadong atribida, masyadong adelentado. Ang aga ninyong naglabas ng balita, meron pa pala kayong follow-up operations na sensitibo. Ngayon, iisipin ng mga tao, nilalaro nyo kami. Gusto ninyo, alam namin tungkol sa napakalaking drug bust, pero ayaw ninyo na magtanong kami. Ayaw ninyong marinig o makita yung mga obserbasyon namin. Ayaw ninyong malaman na the emperor has no clothes. May mga butas talaga, may mga problema, may mga issues dito. At syempre, alam mo naman ang mga netizens, minsan wala kaming magawa. Kundi ulit-ulitin mga briefing na ito. Tignan kung teka, ano ba yung problema dito? So, yung mga failings in logic, mga inconsistent facts, kung gusto namin, di ba? Sige, upuan natin every statement that you have made. Sigurado may mahahanap kami mga mali dyan. Kumbaga, attorney, parang baliktad yung nangyari. Dapat ngayon na sila, nung una, tahimik muna sila habang inaayos nila yung lahat ng details. Masyado silang nagpadala sa bugso ng kanilang damdamin para bumango agad. At kumbaga maibigay agad sa Mr. President, baka makakabawi na tayo, ganito, ganyan. Tapos, after nun, lahat ng mga sinabi ng presidente, parang parang kalaunan, tumamlay yung laman. What the heck? Ayan. Kasi nga, tama kayo, parang feeling ko, ganado sila kasi, eto makabawi-bawi man lang tayo sa image natin. At tatandaan po natin, yung last survey, nasa na po ang ating Pangulo, nasa 55% trust and approval rating. More or less, di ba, across the different surveys. Hindi na natin i-count yung mga nagna 90+% yung mga kaduda-duda na ganyan. Pero dun sa mga consistent, makikita nasa below nasa below 60% na. Number one pa rin of course ang ating Vice Presidente, pero nakakabahala kung ako ay bahagi pa rin ng Marcos administration at 55% medyo magpapanik ako ng konti. Pero kung titignan ninyo, parang alam niyo, parang tone deaf kailangan nila ng isang bugso na media operation na ma-erase sa isip ng mga tao na meron silang failings. So, ganito ngayon, drug bust. Bakit drug bust? Well, ang mga concerns ng taong bayan base dun sa mga lumabas na survey ay number one, presyo ng mga bilihin. Pangalawa, trabaho, healthcare, pagkatapos kriminalidad. At nararamdaman ng taong bayan na ito na nga, laganap na naman ng droga. So palalabasin nila yung ganito para nagmumukhang may ginagawa sila. Ito kasi ang pinakasimple, pinakamadaling magawa na media operation. Kasi yung kung magpapababa ka ng presyo kahit man lang ng pagkain, hindi po ganun kadali. So, imbis na merong actual na trabaho, mga polisiya na gagawin, trabahuhin yung logistics and supply system ng ating pagkain kasi a lot of our prices are food-driven. Ibig sabihin, tumaas ang presyo ng pagkain, lahat na magkasunod noon ay tataas din, tumataas din. Nag-heads up na nga kamakailan ang Department of Finance at tumataas na naman daw po
ang ating inflation. Pero attorney, tingin ko hindi yan kailangan. Ang kailangan natin, trainee para dun sa weapons of mass destruction, training. Yun yung nauna Kaysa training doon sa paano mapalago yung tingin ko yung mga nasabi mo, mas mahalaga pa rin yung weapons of mass destruction. Meron nang inimbita sa Estados Unidos sa attorney. Parang Iraq lang, ano? Parang hindi tugma. Yun ba yung solusyon sa inflation? Yung panlaban sa weapons sa para malaman natin paano i-handle yung weapons of mass destruction. Parang kabalintunaan na attorney. Kaya sabi nila na kaya siguro mas naniniwala na ang taong bayan na baka gumagamit ng droga. Kasi nga dito sa pag-prioritize ng ano ba ang pangangailangan, yun yung mga lumalabas every time na merong tingin ng ating mga kababayan mali, nadudugtong agad yung yung bangag na word. Yun agad yung nakikita ko dito sa mga netizen. Every time na mayroon silang nakikita na problema, kasi siguro ganito ang pangyayari dahil ganyan yung ating presidente. Yun yung sinasabi ng mga kababayan natin. Alam nyo, dapat rin kasi intindihin natin ng taong bayan. Pag nahihirapan, maglalabas ng frustration. Kaya mali nga po, itatahin natin to dun sa maisog. Hirap ang mga tao. Wala silang nakikitang response dito sa ating administrasyon kundi a badly put together media operation na wala naman silang naloko. So, instead, ang ginagawa nila pa ay nagpipigil ng karapatan natin magsalita, magpahayag, magtulong at magpetisyon para sa redress of grievances. So, nakikita niyo yung lagay ng taong bayan? Pinahirapan niyo na kami. Wala kayong ginagawa para dun sa maibsan yung presyo ng bilihin, lalong-lalo na presyo ng pagkain, mahal ang transportation, ang internet natin parang Christmas lights, patay sindi. Pagkatapos, kung kailan frustrated ang taong bayan, pipigilan ninyo. Saan kayo nakakita ng ganong klaseng parang ano ba yung tawag na manipulative? Pahihirapan nyo, tapos pipigilan nyo magsalita. So, ito ay this is a very dangerous game that the government is playing. At some point, yung galit ng taong bayan, hindi na nila mapipigilan. Hindi nila madadaan sa media ops, hindi nila madadaan sa ayuda. Kailangan mag-isip-isip naman sila. Alam nyo, ang dali-dali naman pa, ipapalagay ang loob ng ordinaryong mamamayan. Sa Pilipino, na napakahalagang pagkain natin, yung kultura natin, siguro 80% pagkain. Yun lang po, maisagot yung presyo ng pagkain, so many things will follow. Pero tandaan ninyo kung ano yung lowest point ng Aquino administration, yung time na nagra-riot na yung mga magsasaka dahil wala silang bigas at pilit nilang pinabubuksan ang kaban ng NFA. Yun po is one of the lowest points of the Aquino administration. Huwag pagkain. Huwag niyong tamaan sa sikmura ang taong bayan. Ang problema, napaka-tone deaf. Buti sana kung isinikreto lahat ng mga surveys at di nila alam kung saan nanggagaling ang dissatisfaction ng taong bayan. Tapos ganito pa rin. Di ba? Ang papakita pa nila ay dahas at opresyon. This is about... baka ang sisisihin nito, attorney, yung mga Pilipino dahil mahilig sa kanin. Huwag kasi kayo mahilig sa kanin para hindi tayo magka-problema sa bigas. Sabihin nila, mag-fasting, IF na lang kayo. O kaya para ang labas ninyo, cute kayo. Cute. Okay. Attorney, last na lang. Itong patungkol dun sa PDEA leaks. Ano masasabi mo dun sa paunang investigation? Kanina, nakapanayam din ng SMNI sa programa ni Attorney Sal Panelo. Itong si Senador Bato de la Rosa at ipinaliwanag niya na ginawa niya ang lahat na maging balanse. Lahat na hindi walang papanigan ang anumang pero sabi nga 'di ba AI yung dokumento. Lumantad itong si Jonathan Morales, sinabi niya na totoo yan, pirma ko yan, ako ang gumawa niyan, hindi lang naituloy dahil may humarang. At naniniwala itong si Senador Bato de la Rosa na hindi AI generated kasi yung bangag yung puncher, ang tawag kasi sa Bisaya, ma'am, sa butas ng
puncher, bangag. Bangag kasi ang butas sa sa Bisaya. Oo, para at least alam niyo po ma'am na ang bangag butas. Dala ng puncher, hindi yun kaya ng AI. Ano yun, photocopy yun ng mismong original copy. Ano masasabi mo, attorney? Actually, matagal na naming sinasabi. Kasi nakita ko rin yung mga copies ng mga yon before nilabas pa ni Madam Maharlika. Kaya nga, grabe ang galing talaga ng sources ni Ma'am. Nakita ko yan and sinabi ko na early on na nung nagsasabi yung ibang tao na, yun nga, nung sinabi ng PIDEA fake yan, AI generated and so on. At ang dami daw kulang, dapat hindi lang yun yung dapat nilabas, dapat may so and so. Sabi no, this is part of a file. And ang nakikita lang nila is just one part of it. Kabahan sila. Kasi magpa-pass judgment ka on one or two documents, isang file po yan. Ayan na nga. Parang ang feeling ko, para silang namintisan yung firecracker na akala mo namatay na. Tapos nilapitan mo para hipan mo na naputukan ka sa mukha. Mukhang ganun na ganun ang tingin ko na nangyari dito sa mga sa mga opisyales ng PIDEA na pinaninindigan nila talaga na yung mga illogical nilang sagot. Sa hukuman kasi, ang pagpapatunay ng authenticity ng isang document, wala pong tatalo dun sa testigo ng taong gumawa. And in fact, walang gain. Tama si Agent Morales, former Agent Morales, na wala siyang gain dun sa pagtitestigo niya on the authenticity of the document. Pero yun imbis na sabihin nila, hindi, peke yan, imposibleng gawin niya yan, or mali yung forma niyan, mali yung mga words dyan, or something like that, imbis na i-attack nila yung document, ano yung sinasabi nila? Sinungaling yan si Morales. Ito yung problema. Pagdating dun sa sa reputational evidence, hindi po siya mas mabigat dun sa ebidensya ng admission. Kasi ang lumalabas dito, parang may admission against interest itong si Mr. Morales. Kasi tingnan mo naulanan siya, biglang may hearing, biglang inaaway siya ng mga kasamahan niya sa PIDEA, tingnan mo, susunod niyan, hahanapan niya ng kaso, hahanapan niya ng butas, guguluhin ang buhay niyan. So these are admissions that are difficult to make. Kasi nga, siya yung mapapahamak and yet he made them. Hindi po nila naggalaw yun. At ang masama niyan, huli na, pinaninindigan pa rin nila and that's the worst thing that they can do. Hindi sila prepared for the eventuality na yung mismong author ng document ang magsasalita at mag-a-attest dun sa authenticity na yan. Wala kasi silang say at kahit sila, walang personal knowledge yung mga opisyales ng PIDEA on the document itself other than to say it doesn't exist. How do you know? How do you prove a negative? How do you prove that it does not exist when the document itself is already proof of its own existence? So, medyo kulang sa logic dito. Doon ako na parang you actually went to a hearing thinking na maniniwala sila dito sa argumento ninyo. Medyo kulang sila sa abiso, kulang sila sa pag-aaral. Kasi kung ako sa kanila, they would simple lang we'll have a look at that document and it does look authentic. We will conduct an investigation. That should have been the answer. Instead, outright denial. O ayan, naputukan sila sa muka. And kanina pong umaga, nakapanay po namin si ex-PIDEA Agent Morales. Natanong namin, meron ba siyang conviction? Kasi sa dami ng mga sinabi doon, ng mga kaso, ganito, ganyan. Sabi niya, wala pa. Pero meron pa siyang kinakaharap na mga, sabi niya, gawa-gawang mga kaso hanggang sa kasalukuyan. Ilang taon na yun? Since 2012, ang dami na niyang mga kinaharap na kaso hanggang ngayon, hindi pa na nare-resolve din. Pero wala pa siyang conviction. So, patunay yan na kumbaga, paninira lang ang ginagawa dahil hindi naman siya convicted. Yun na, kung gagamitin nyo, may kaso yan, may kaso. Hindi porket may kaso, masama na agad. No, hindi lang yun. Law enforcer yan. Ang PIDEA ay mga law enforcement, mga ahente ito. At syempre, ang mga kalaban nila, mga drug lord, mga tao na may pera at mga kriminal.
At isang paraan para mapigil sila sa kanilang trabaho ay para kasuhan sila ng kasuhan. Kahit yung mga nuisance cases, parating yan po ay professional hazard ng ating mga ahente. Maging pulis ka, NBI, PIDEA, kahit dun sa Bureau of Fisheries na mga law enforcers na nag-enforce ng mga Fisheries Act, sila din po ay malapit na malapit sa pagkakaso. So hindi komot na kasuhan ka, ibig sabihin guilty ka. At minsan, in the case of his administrative proceeding, yung parang pinipilit nila na nagsinungaling siya on his application and so on. Ang point ko is napaka collateral lang yan, hindi yan, it does not attack the existence of the document, it does not attack the authenticity of the document or its due execution. So kumbaga, grasping at straws, parang ang feeling ko, did they think that it would fly? It's still, parang ganito yung kalibre ng mga tao na humaharap sa Senado, magpipilit ng kanilang alternative reality pagkatapos they expect people to believe that in the face of rational and logical testimony. Ma'am, siguro bilang panghuli, aabot tayo sa halos 8,000 na nanonood ngayon sa ating YouTube channel sa DZR 1026. Mensahe na lang po sa taong bayan. Sa kaliwat ka ng mga pangyayari pa ngayon at inaasahan pa natin sa mga susunod pa, ano po yung dapat pakatatandaan ng taong bayan, attorney? Tatandaan natin na tayo ay may karapatan at hindi pa po natatanggal yan. Isa sa ating kinababahala yung move to change the Constitution. Dahil ngayon pa lang nakikita, tinetesting talaga yung capacity natin na panindigan ang ating mga karapatan. Maging karapatan yung magsalita at magpahayag, karapatan magpulong-pulong, karapatan to be presumed innocent until proven otherwise. At of course, meron din po tayong karapatan sa tunay na impormasyon na nanggagaling sa ating gobyerno. Particular na dun sa mga issues na ikinababahala ng taong bayan. We must, kumbaga, hindi ba rational o expected lang natin na pagkatapos natin i-elect ang ating mga opisyal is that they will continue talking to us para ipaalam sa atin, ito yung ginagawa namin. Ito yung may issue na ganyan, ito ang kasagutan namin. Instead, we get shows. Diba? Imbis na sagutin nila yung pagtataas ng presyo, kakulangan sa trabaho, imbis na sagutin nila yung pagtataas ng kriminalidad, bibigyan nila tayo ng very badly made drug bust, bibigyan nila tayo ng mga opisyales ng PIDEA na hindi rational or logical ang mga sagot sa mga paratang sa kanila. Bibigyan tayo ng interview with the First Lady na super kontra naman dun sa mga nakikita natin sa social media na naibunyag na. So, kumbaga, karapatan natin mag-demand ng better service from our government. Tayo naglagay dito sa mga opisyalis na ito. Hindi natin sila nilagay para i-oppress tayo. Hindi tayo naglagay sa kanila para pigilan tayo sa pagpupulong. Hindi natin nilagay sila dyan para magpakasarap sila at araw-araw may party. So, at kung hindi araw-araw ang party nila, we have the right to know ano ba ginagawa ninyo sa araw-araw.